Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo. Amen. Makibukas po ang lahat sa Psalms 150, verse 1 and hanggang 6. Psalms 150, verse 1 and 6. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heaven. Praise Him for His act of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the tambourine and dancing. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tuloy nga po, isang linggo ang nakalipas. Pinuno tayo ng Panginoon ng pagpapala, ng kalakasan. At ngayon po, handa natin ang ating puso at isip sa Panginoon lamang. Amen po. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Yes, hallelujah Jesus Christ. We worship you, Panginoon, sa araw na to, Lord God, sa oras na to. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pasasalamatan, Lord God. We welcome you in this place, Lord God. Hipuin mo, Lord God, ang puso ng bawat isa, Lord God. Ikaw, Lord, ang tumimo sa aming mga isipan, Lord. Ikaw, Panginoon, ang salita mo, ang siyang magamit namin, Lord, sa araw-araw, Lord. Ang mga salita mo mapapakinggan namin sa umagang ito, Lord God. Maging kalakasan namin, Lord God. Maging sandigan namin, Lord, sa araw-araw na yung binibigay, Lord. Linisin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Lord God. Maging karapat-dapat kami sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan. Ang mga tatayo rito, Lord God, bigyan mo ng wisdom at knowledge, Lord. Iban yung lakasan ng loob, Lord God, upang purihin ka, Lord God. Lord, salamat sa opportunity, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Sobrang sarap sa pakiramdam, Lord God. Magamit, Panginoon, ang buhay na binibigay mo upang purihin ka, Lord. Sambahin ka, Panginoon. Ano man, Panginoon, ng kanang kaaway, Lord, binawasak namin ito sa pangalan ng Jesus, Lord. Walang Panginoon ang mangyayari, Panginoon. Walang makakahadlang, Lord God. Purihin ka namin, Panginoon. In Jesus' name, Lord. Ikaw, Panginoon, ang siyang maparangalan sa aming mga buhay. Lord, maging asin at ilaw kami sa sanlibutan, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang siyang kailangan namin, Lord, sa araw-araw na aming buhay, Lord. Lord, tunay nga, hindi namin kaya, Lord. Ikaw, Panginoon, ang aming lakas. Ikaw, Panginoon, ang aming sandigan, Lord. Ano man ang pagsubok sa araw-araw, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang kailangan namin. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala kami, Lord. May maganda kang plano sa aming buhay. Sa panibagong buwan na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Magtitiwala kami, Panginoon, ng buong puso, buong lakas, buong isip, Panginoon. Ikaw siyang maghari sa aming mga buhay, Lord God. Itinataas ka namin, Panginoon. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, pray. Amen. Ngayon, tinatawagan ko na po basahin po muna natin ang ating Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of Father of God Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Ngayon, tinatawagan ko na po si Sister Lynette para sa ating person worship. Isang mapagpalang umaga sa ating mga kapatid. Ready na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Basahin ko lang po ang awit 51-2. Ang dakilang Panginoon, si Yahweh na nagsasaysay,
Ang lahat ay tinawag sa silangan at kanluran, magmula sa dakong Siyon. Ang lungsod na kagandahan, makikita siya roon, nagniningning kung pagmamasdan. Yes. Sama-sama tayong katahan ng ating Panginoon kasi ang ganda ng umaga nito. Amen po ba? Amen. Araw-araw
O Diyos, salamat sa iyong katapatan na sariwa bawat umaga. Salamat sa iyong biyaya. Dahilan, Panginoon, kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Dahilan, Panginoon, na nararanasan namin ang iyong pong pagpapala bawat araw, bawat oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Salamat sa iyong biyaya. Dahilan, Panginoon, kaya kami nakakatawag sa iyo na aming Ama. Dahilan, Panginoon, na kami ay nakakalapit. Dahilan, Panginoon, na kami ay nakakapanalangin. Dahilan, Panginoon, na kami ay nabubuhay. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong katapatan. Muli, O Diyos, sa iyong kabag-awa, biyaya, Panginoon, kami ay lumalapit. At isan pa sa iyong kabag-awa, kami ay pagindapating. Kaya yung masubukan niyo kami, Panginoon, na narito sa lugar na ito, upang kayo, O Diyos, ay pasalamatan, pagpulihan, at muli, Panginoon, ay tumanggap ng pagpapala buhat sa iyong mga salita. Mga salita ko, Panginoon, na magtulot sa amin ng kagalakan, magtulot sa amin ng kapayapaan, magtulot sa amin ng katatagan, magtulot sa amin ng pagtutuwid, magtulot sa amin ng pag-asa, magtulot sa amin, Panginoon, ng kagalingan, at magtulot, Panginoon, patuloy sa amin, Panginoon, ng kabanalan. Espiritu Banal, tulungan niyo po kami umunawa at mabugon ng nararapat tayo sa inyong kalooban. Sa iyo pinagkakatiwala ang pangaral ng iyong salita, magpahayag po kayo sa amin at kayo ang patuloy na maluwalhati at dakila. Salamat po ng marami sa aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus at ako'y magsabi na Amen. Lord, trust in the Lord. Yan po ang ating pong tema sa buwan na ito at siya rin po ang ating pong tema para po sa ating pong nalalapit na anniversary. This coming October 18. Trust in the Lord mula po sa Psalm 112 verse 2. Suffering is present in this life. Ang pagdurusa, ang sakit, ang paghihirap ay sadyang nasa mundong ito, sadyang nasa buhay na ito. Hindi may tatanggi, hindi mapupuksa, hindi maiiwasan, hindi maaawat. Suffering is in this life. Every single person could suffer, no exempted. Dumaranas ng hirap, sakit, kabiguan, kalupitan, ang sinuman. At kahit ang isang sanggol na walang kamuang-muang could suffer. Imagine ang mga bansang legal ang abortion. Sa Pilipinas, sinasabi, pagamat hindi pa po legal ang abortion, almost 500,000 ang naa-abort kada taon. Think about it, 500,000, 500,000 babies ang naa-abort year after year. So you can imagine paano pa ang bansa, mga bansang legal abortion. I saw a video demonstrating kung paano po ina-abort ang bata. Literally, unti-unti itong tinatanggal sa tiyan ng bata. No, kung ano maabot ng aparato na yon, pag naabot yung paa, hila, putol. No, kung ano maabot, maabot ang kamay, putol. Maabot ang ilong, maipit ng aparato na yun ng ilong, tanggal. No, unti-unting tinatanggal sa tiyan, no, kasi hindi naman yun pusang lalabas. No, dahil hindi pa niya kabuanan. So you can imagine, no, at yun ay buhay na, no, kung gaano
ang sakit na nararanasan nung bata na yon na walang kamuang-muang. Suffering is present in this life. And yes, kahit sa isang faithful believer, kahit gaano pa tayo katapat, kabuti sa Diyos, ay maaari tayong dumanas ng sakit, hirap. Can you say amen? Again, we saw this last month lang. I don't mean na last month lang natin nakita o naunawaan, kundi last month we talk about Job. And Job, ang sabi ng banal na kasulatan, wala siyang katulad sa buong mundo. He is righteous, blameless, God-fearing, at umiiwas o lumalayo sa masama. And yet, siya po ay dumanas ng mga hirap. Again, wag lang manatili o maalala natin ang mga hirap na dinanas ni Job, kundi ang maalala natin ay ang sinabi ng Diyos na 2 beses, "Do you see my servant Job? Wala siyang katulad sa mundo. Matuwid, walang bahid kasalanan, may takot sa Diyos, at lumalayo sa masama." Pakisabi sa iyong katabi, be like Job. You may say, ay hindi po, si Job ay si Job, ako ay ako. Yes, we are all unique. Wala tayong katulad sa isa't isa. We are all unique, created by God in His image. Pero we are all called to be godly, to be holy. Remember, sabi ng Efeso, tayo iniligtas, yes, sa biyaya upang maging tagagawa ng mabuti. Suffering is present in this life. At paminsan-minsan, we ask, why? Kahit nga minsan, kahit hindi tayo yung nagsasuffer, nakakita lang tayo ng tao nagsasuffer, minsan we ask, bakit Lord? Why nangyayari ang mga bagay na ito? Makapanood tayo ng balita, why? Let me give you very quick 3 reasons. Una, people sin. We sin. We are sinners. Remember sabi ng Bible sa Romans chapter 3, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Walang matuwid ni isa. Let me read to you Romans chapter 3 beginning verse 10. Romans chapter 3, simula po verse let me begin with verse 9. Ano ngayon ang masasabi natin? Na tayo bang mga Hudyo ay talagang nakalalamang sa mga hindi Hudyo? Hindi. Sapagkat ipinaliwanag ko na ang lahat ng tao ay makasalanan. Romans chapter 3. Hudyo man o hindi. Verse 10, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang pananalita ay hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang mga sinasabi puro pandaraya. Ang mga salita nila ay parang kamandag ng ahas. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. Sa kaunting dahilan lang pumapatay agad sila ng tao. Kapahamakan at hinagpis ang dala nila kahit saan. Hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa at wala silang takot sa Diyos. Verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So why there is suffering in this life? Because people sin. We are sinners. Kaya pakisabi sa iyo sa katabi mo, stop sinning. Walang kasalanan na magdudulot ng mabuti sa atin. Remember sabi ni Jesus in Matthew chapter 15, simula verse 16 through 19. Matthew chapter 15, 16 to 19. At sinabi ni Jesus, pati ba kayong wala rin pangunawa?
Hindi ba ninyo nalalaman anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Verse 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapi, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Sa Matthew chapter 18, si Jesus din ang nagsasalita. Sabi niya sa verse 7, Matthew 18 verse 7, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso o muli kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. So why there is suffering in this life? Kasi ang tao ay makasalanan, nagkakasala. From the very beginning, ang nagkasala ng ating mga magulang, si Adan at si Eva, dumating ang pagdurusa sa buhay ng tao. Si Cain killed his brother Abel. Imagine kung gaano kasakit yon sa kanilang mga magulang. In the time of Noah, sukdulan ng kasamaan ng tao. And so dumating ang suffering, dumating ang kamatayan that killed them by the blood sent by God. Think about yung mga doctors na namatay sa COVID. At ang iba'y muntik lang mamatay dahil sa mga kasinungalingan ng mga pasyente, denying na meron silang COVID, denying na may nakasalimuha silang may COVID, and so on and so. And we can go on and on and on. Marami tayong mapapaggit. Why we suffer in this life? Because we people sin. We are sinner. Second reason kung bakit po may suffering sa buhay na ito, Satan is here. Now, we talk about it last month. Job's adversary, si Satanas. As the Bible says, mula sa bibig ng Panginoon, si Satanas ay pumunta sa mundong ito upang magnakaw, magwasak, at pumatay ng buhay. Again, we saw it in the life of Job. Pangatlo, why there is suffering in this life? People suffer because of God. Of God. Because God allows it, God permits it. Again, nakita natin yan last month. God allowed Satan nasaktan si Job. Of course, malibang ipahintulot ng Diyos. Remember si Paul sa 2 Corinthians chapter 12. Remember the man born blind. No, he was in his age, probably may 40 anyos na siya nung siya ay pinagaling. So imagine, simula kapanganakan, pinanganak siyang bulag. At ang sabi ng Lord, ni Jesus, tungkol kay sa tanong nila Pedro, it's not his parents ang nagkasala, it's not that man who was born blind ang nagkasala, kundi tinulot yun ng Diyos na siya ay panganak na bulag upang mahayag ang kalwalhatian niya. So there is suffering in this life because of God. How many of you have suffered and made you a better person? Kahapon ako ay nasa bahay nila Amy, nagkapit ako ng lookbed at ang aking naging assistant ay si Maray. And then nagkikwento siya sa akin, sabi niya, nagugulat ako, marami din marunong siya sa electronics and so and so. Sabi niya sa akin, well, no choice pa siya. Walang gustong kumilos kaya akong kumikilos. Then sabi ko sa kanya, iba minsan maganda rin malagay ka sa no choice at ikaw ang kumilos. And so to discover na kaya mo, and yan ay kapakinabangan na nalaman mo, natutunan mo. So wag mo tayong minsan allergy sa hirap. Sabi nga nila, laki sa layaw, Jeffros. Laki sa layaw, bulok. So minsan mga magulang, ayaw na ayaw pahirapin ng mga anak, which is not true. Whether we like it or not, they will go through suffering. So mas mabuti nang mag-suffer sila, no, with our intention for them to learn. Hindi nga ba tunay, maraming tayong natutunan at tayo tumatag dahil sa mga mahihirap na karanasan. And so sabi nila, at we agree,
minsan, ako ay disagree na experience is the best teacher. What I agree is God is the best teacher. Is the teacher. No, hindi natin dapat kine-credit ang karanasan natin o ang pagbabago ng buhay natin sa mga karanasan natin. I-credit natin sa Diyos sapagkat sa lahat ng karanasan natin ng Diyos. Can you say amen? Amen. Remember sa Acts chapter 17, we move, we breathe, we walk because of God. Hindi salamat sa experience, hindi salamat sa mga karanasan ko. No, hindi salamat sa pako. No, remember yung karpintero, yung mas na lagi nagpe-pray, Lord, ingatan mo ako na hindi ako masaktan. So, nung nagkakapit siya ng kesame, nahulog siya, sumabit siya sa pako, so hindi siya tuluyang bumagsak sa palapag. And then sabi niya, salamat sa pako, hindi salamat kay Lord. Gano'ng kadalas ang minsan we credit yung mga bagay na naranasan natin from our experience, from other people, and we forget God. Suffering is present in this life. Makibukas po tayo sa ating context ngayong umaga mula po sa Psalm 13. Sa Aklat ng Mga Awit, sa Awit, Kabanatang 13. Awit 13. 6 yung talata lang po yan. Natin pong babasahin lahat. Psalm 13 or Awit, sa iba ay Salmo. Mga Awit, Kabanatang 13, ito po ang sabi, Panginoon, hanggang kailan niyo ako kalilimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Hanggang kailan ko dadalhin itong mga pangamba ko? Ang aking mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin. Sagutin niyo ang aking dalangin. Ibalik niyo ang ningning sa aking mga mata upang hindi ako mamatay. At upang hindi masabi ng aking mga kaaway na natalo nila ako. Dahil tiyak na magagalak sila kung mapapahamak ako. Verse 5, Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako. At ako ay nagagalak dahil iniligtas niyo ako. Panginoon, aawitan kita dahil napakabuti niyo sa akin mula pa noon. Here we see na ang salmista ay dumaranas po ng pagdurusa. At ang salmistang ito ay walang iba po kundi si David. Ang aklat po ng mga awit ay hindi lamang po awit po ng pagpupuri, awit po ng kagalakan, awit po ng pagdiriwang, kundi ito rin po ay awit ng pananaghoy, awit ng sakit. At kung babasahin po natin from chapter 1 hanggang chapter 150, ang book of Psalms, makikita natin mas marami ang mga awit ng pananaghoy. Songs of suffering, expressing of suffering, expressing of disappointment, expressing of fear, of anger, kaysa sa pagpupuri. Diba mapapansin natin, from Psalm 100 hanggang dulo, doon na natin makikita yung give thanks, sing to the Lord, and blah blah blah. And here sa awit ni David, again, awit po ito ni David, sa chapter 30 natin pong pinasa, we cannot clearly see kung ano po ang kanya pong nararanasan when he composed this song. Pero sabi po ng verse 2, again, Psalm 13, hanggang kailan ko dadalhin itong mga pangamba ko? Ang aking mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Maaari, si David ay nakumpos ang kantang ito nang siya po ay dumaranas po ng pagkatalo laban sa kanyang mga kaaway. Now, as we know, si David po is a warrior, kaya sinasabi na hindi siya ang tinalaga na magtayo ng templo because his hands are full of blood.
because he was a warrior. Ang mga kanta po, o mga awit, makikita natin, meron po iyang story behind the song. Kumbaga, parang may pinaghuhugutan, no? Kaya ang kumanta, halimbawa, no, di ko kayang tanggapin, no? Kasi yung buhay niya, dumaan siya sa kabiguan. So, every song, no, ay mayroon pong background o mayroon pong karanasan. Kaya po ito na-compose. Halimbawa po, no, we will not read, I will just mention Psalm 57. Ito po ay awit din ni David nung time na siya po ay nagtatago, no, from King Saul. Kasi si Haring Saul, no, as we know, attempted many times to kill David. Psalm 51, no, isa po sa popular, no, sa aklat po ng mga awit, no, ay inawit ni David noong panahon na siya ay nagkasala sa Diyos, no, nagkasala siya ng pangangalunya, no, inasawa niya si Bathsheba at pinapatay niya ang asawa nito. So Psalm 51, si David din po ang kumanta po niyan, at ang background po niyan ay ang kanya pong pagkahulog sa kasalanan ng pangangalunya at pagpatay. Psalm 23, probably pinaka popular, no, sa aklat ng mga awit, no. This reminds David, no, na minsan po siyang naging isang shepherd boy. So mula sa pagiging pastol ay naging dakilang hari ng Israel. Ang awit chapter 3, si David din po ang umawit nito. Ang background po nito ay ang kanyang pagtatago laban sa kanyang anak na si Absalom. Nagrebelde laban sa kanya. And so on. So yung mga awit, no, meron po yung istorya behind the songs. Now, let me share you 3 P, no, mula sa ating pong text sa Psalm 13. So una, the psalmist position, the psalmist prayer, and the psalmist positivity. Okay? Isa-isahin ko po sa atin. The psalmist position, no? I mean of position, yung kanyang situation, yung kanyang kalagayan. Letter P ang ginamit ko for my intention, no, na 3 P. So, the psalmist position or situation. Sabi po niya, again, verse 1 and 2, Panginoon, hanggang kailan niyo ako kalilimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Hanggang kailan ko dadalhin itong mga pangamba ko? Ang aking mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Have you ever prayed this prayer? How long, Lord? How long, Lord? How long, Lord? 4 na beses niyan sinabi, how long, Lord? At anong dinulot po nito? Pangamba, kalungkutan, at pagkatalo. Sabi po sa verse 2, hanggang kailan ko dadalhin itong mga pangamba ko? Ang aking mga away punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Naranasan mo na bang maisip, madama, na kinalimutan ka ng Diyos? David thought he was forgotten, he was forsaken by God, na tila pinagtataguan ka ng Panginoon. Have you ever thought that thinking? Nandiyan nga ba ang Diyos? Kinakalinga ba ako ng Diyos? Naririnig ba ako ng Diyos? Is He really there? At siyempre, kung sadyang ganito ang ating pong naiisip, automatic, what will follow is pangamba, takot, kalungkutan. Ito po ang sitwasyon po ng salmista ni David. This is the psalmist position. Here we can see kung gaano si David ay sa Diyos nananahan, umaasa, sumasandal. Si David po is depending on God. As he thought that God has forsaken him, God has forgotten him, Lord, Lord, how long, how long?
Ang dulot ng kalungkutan, kabiguan niya at takot ay ang kanyang pakiramdam at isip na si Lord ay malayo sa kanya. That God has forsaken and forgotten him. David is after God, longs for God, not for anything else but for God. Kita natin yan sa kanyang awit sa Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He's not after sa pagkain, etc. Kundi basta kasama ko si Lord. I am after for God. Nakita natin yan sa buhay ni Job, ang akusahan ni Satanas kay Job. Tanggalin mo lahat ng yan, hindi ka na yan sasambay, mumurahin ka niyan harap-harapan. Pero tinanggal sa kanyang lahat, still he praised God. So here is David. Ito ang position niya, ito ang situation niya. Not that nawala ang mga bagay-bagay na ito, kundi he felt like wala si Lord, malayo si Lord. At yun ang nagdulot sa kanya ng kalungkutan, nagdulot sa kanya ng pangamba, nagdulot sa kanya ng takot. Alam natin ang istorya kung paano si David hinarap si Goliath. It was not because yung makinis na bato, kundi hinarap niya si Goliath, not because yung kanyang karanasan sa leon, sa bear, kundi alam niya na ang Diyos ay sumasa kanya. So this time, nung inawit niya ito, he feel like malayo si Lord. He feel like kinalimutan na siya ni Lord. And so tutulot sa kanya ng kalungkutan, pangamba, takot. Again, it's because he thought that God has forgotten and forsaken him. You ask yourself, bakit ka nalulungkot? Bakit ka natatakot? Bakit ka nangangamba? Was it because you feel like God has forsaken you? God has forgotten you? Or what? Kasi wala siya. Kasi malayo siya. Kasi wala ako nito. Kasi wala ako niya. David, nangangamba siya, nalulungkot siya, natatakot siya because he feel like God has forsaken and forgotten him. Nalala niyo si Moses, ano sabi ni Moses sa chapter 33, verse 15, 33 verse 15, sabi niya sa Lord, kay Yahweh, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. Sa saling Tagalog, kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kami paalisin sa lugar na ito. So it's not yung promised land na pupuntahan nila is Moses after po, kundi Lord, kung hindi nyo kami sasamahan, dito na lang kami mananatili. So you ask yourself, what caused you malungkot? What caused you to worry? Is it really because you feel like God has forsaken you? Is it really you feel like God has forgotten you? I have a friend, hindi ko lang maalala kung sino sa mga pastor tayo, nagsabi sa akin, nasabi niya, in making decision, itong kanyang panalangin, kung hindi mo ako, Panginoon, sasamahan, huwag na ninyong ipahintulot ito. So, halimbawa, he asked for a car, Lord, kung hindi lang naman ito magiging pagpapala sa akin, sa kapurihan ninyo, hindi nyo lang sasamahan, huwag na lang. He want to transfer or he want to go abroad. This is always his prayer. Kung hindi mo ako, Panginoon, sasamahan, huwag na ninyong ipahintulot ito. You ask yourself, again, anong nagdudulot sa iyong pangamba, ng iyong takot, ng iyong kalungkutan? Is it God or is it mga bagay-bagay o mga tao around you? Nalulungkot ako ngayon, nagdudugo-dugugang ako ngayon kasi iniwan ako ng jowa ko. Kasi wala akong jowa. Nagdudugo ang aking kalooban, nalulungkot ako, may takot ako kasi hindi na ako sinusuportahan ng taong inaasahan ko. Wala na akong maasahan. You ask yourself,
Ano ang nagdudulot sa iyo nito? Anong dahilan na ikaw ay nalulungkot, nalulumo, nangangamba, natatakot? O David, ang nagdulot sa kanya ng kalungkutan, nagdulot sa kanya ng mga pangamba, he felt like God has forsaken him. God has forgotten him. Si Lord ang kanyang kagalakan. Si Lord ang kanyang kapayapaan. Hindi pagtatagumpay sa labanan, hindi pagkakaroon ng maraming kayamanan. It is God. So you ask yourself, what makes you worry? O siguro, what makes you happy? Is it God or things? Or people around you? May mga tao, they use God for their self-investment, for their self-interest. Dinala sila ng kanilang pangangailangan sa Panginoon. And so when they got their pangangailangan, wala na sila sa Panginoon. For they were not really after sa Panginoon, kundi they were after doon sa kanilang kailangan. Again, anong dahilan ng iyong pangamba, ng iyong kalungkutan, ng iyong takot? Second, the psalmist prayer. Pangalawang P, the psalmist prayer. Ano po kanya pong panalangin? Sabi sa verse 3 and 4, Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin. Sagutin niyo ang aking dalangin. Ibalik niyo ang ningning sa aking mga mata upang hindi ako mamatay at upang hindi masabi ng aking mga kaaway na natalo nila ako dahil tiyak na magagalak sila kung mapapahamak ako. Tingnan po natin kanya pong panalangin. Of course, una po, do not miss kanino siya nanalangin, sa Panginoong Diyos. Again, sabi, Panginoong kong Diyos, O Lord, Yahweh, my God. Mapapansin niyo kung ang inyong pong Bible ay English, yung Lord ay all capital letters. Capital L, capital O, capital R, capital D. It speaks about the name of God, Yahweh. Sa Tagalog, Panginoon, puro capital. Tama sa inyong Bible? Puro capital. So that speaks of the name of God, Yahweh. So don't miss, kanino tayo nananalangin, to whom you pray. Kung tayo pinananalangin maliban sa kay Yahweh, yan ay Diyos-Diyosan. Yan ay idol. You pray to God, our Father, in Jesus' name. Hindi yung kung kani-kanino pa, humihingi pa tayo ng intercession ni ganito, intercession ni ganyan. I hope wala na sa ating ganon. Because that's idolatry. Tingnan natin ang prayer niya. Bigyan niyo ako ng pansin. Again, we can clearly see what David longs for. Hindi mga bagay-bagay, kundi ang Diyos. Lord, pansinin mo ako. Lord, ibaling mo ang iyong pagtingin sa akin. Because he felt God has forsaken and forgotten him, and so he asked, Lord, bigyan niyo ako ng pansin. You go back to your prayers. Ano ang mga padalangin mo? How often times na you ask God, Lord, lead me. Lord, show me yourself. Lord, I want to know you more. I want to please you more. Lord, bigyan mo ko nito. Build mo ko yun, build mo ko niyan. Sabi nga nila, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Then, sabi pa po niya sa kanyang panalangin, ibalik niyo ang ningning sa aking mata. Napapansin po natin, sa mata po nakatingin ang mga doktor para malaman na ang isang tao ay may karamdaman. I don't know how to look through the eyes para malaman ko kung anong karamdaman meron siya, pero mapapansin natin, ganun pong ginagawa ng mga doktor. Pag meron pong disgrasya sa kalsada,
maliban sa kinakausap, no, meron silang pin light, maliit, no, ginaganon sa mata ng tao, no, para malaman ang kondisyon ng katawan ng tao. Sa boxing na meron din ako napanood, no, na knockout, hindi na makatayo, o makyat ang doktor, ginaganon din ng pin light yung mata. Sa mga hospital, we can also see, no, mga doktor tinitingnan ng mata, gamit po ang pin light. So looking through the eyes ay makikita po ang physical condition ng isang tao. So David, no, this could mean, no, sa panalangin po ni David, he is asking for physical health. And of course, spiritual health. You ask yourself, sa pananambahan, is your eyes okay? Or your eyes is sleepy? I'm not trying, no, to justify myself, no, kasi hindi ako ganong katulad ng ibang preacher na sumisigaw, "Listen! Hallelujah!" I'm trying, pero hindi ako yun eh. Maliban na lang pag ang espiritu ni John the Baptist bumaba sa akin, ay bantay kayo. Bababa ako dyan at duro-duruin ko kayo. That's not me. Maliban na lang siguro, talagang pag nakumpel ako ng Holy Spirit, I can really speak galit or what. Pero, kung sa panahon po ng pangangaral na salita ng Diyos, you are not attentively listening, wala kang appetite to listen, that could reflect your spiritual condition. Can you say amen? Yeah, pag nagkwentuhan tayo tungkol sa boxing, makinig ka sa akin. But if I talk about God, minsan, pag sa family prayer meeting, di ba, minsan ma-observe natin, mga anak natin, I thank God, unti-unti nakikita ko, nagkakaroon na sila ng joy. Pero how many of us simula struggling, di ba? O tayo na, ngayon na tayo. Minsan, mamadali pa, tagal naman, magpe-Facebook lang naman, mag-EML lang naman. So you ask yourself, if you cannot listen attentively, if you are sleepy in reading the Word of God, maybe, no, hindi lang yan nagsasalita ng physical condition mo, kundi ng iyong spiritual condition. Sa kanyang panalangin, sabi niya, no, verse 4, "At upang hindi masabi ng aking mga kaaway na natalo nila ako, dahil tiyak na magagalak sila kung mapapahamak ako." Anong sinasabi niya? Saying to God, "Lord, isave mo ko sa kahihiyan, isave mo ko sa pangangantsaw ng aking mga kaaway." I believe hindi po yung ibig niya pong sabihin. I believe what he is saying, "Lord, inanoint mo ako, pinili mo akong maging hari ng Israel." Ano na lang ang sasabihin ng mga taong ito pag ako ay natalo, o pag ako ay namatay, o pag ako ay nabigo? What he cares for is the name of God, not his position. Na ngayon ay sabi, pinag-aawayan, no, ang posisyon sa kamara as Speaker of the House. So I believe, no, si David is not asking, "Lord, nakakahiya naman, save my face." Ano na lang sasabihin ng mga tao? Ano na lang sasabihin ng mga kaaway ko? Ayokong matuwa sila sa pagkabagsak ko. He's not praying for that. I believe so. What he is praying to God is, "Lord, for your sake, I was anointed before many by your prophet Samuel na ako'y magiging dakilang hari ng Israel. Kayo pumili sa akin, kayo nagtalaga sa akin. Ayaw kong mapahiya yung pangalan. So save me." So you ask yourself, how do you pray? Why do you pray? Why do you ask God? Ano sabi ng Santiago chapter 4, verse 3?
James chapter 4 verse 3. At kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ng sarili ninyong kasiyahan. So you ask yourself, why do you pray? Kahapon, nagkumpuni kami ng honor. Sabi ko, yes, makakapagsimba na kami buong pamilya. Hindi pa rin maayos. Lord, kailan kami magkakasasakyan? I will just use it. Para sasama-sama ko, mga anak ko, asawa ko sa pananambahan. I don't know. God sees my heart. So I will just wait and trust and believe Him. Yes, prayer is the key. Prayer na address sa Diyos. Prayer for God's praise. We pray for God's praise, not for our praise. Ano sabi ni Jesus sa John chapter 14? John chapter 14, sabi niya sa verse 13 hanggang 14, at anuman ang hihilingin niyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Oo, gagawin ko ang anumang hilingin niyo sa aking pangalan. So we were asked to pray for God's praise. Siguro naririnig niyo madalas sa akin, lalo na kung madalas niyo akong kasama. I always ask and I always end a prayer for your praise in Jesus' name. Amen. So again, the psalmist prayer. He prayed hindi para for his praise. He prayed hindi para to save himself, but he is praying for God's praise. How is your prayer? Do you pray in your closet? Do you pray with your believers? With your church? Do you pray with your fellow believers? Katulad ng ginagawa natin, na meron tayong prayer meeting, meron tayong Don't Watch. Minsan nakakalungkot kahit sa panambahan, nagsisimula na, sige po, yan natin ating mga sarili, tayo manalangin, cellphone pa, labas-masok pa. Pe-pray na lang. Have you experienced yung gano'n, yung nagpe-pray ka, tapos in Jesus' name, Amen, tapos pagdilat ng mata mo. Kape-pray lang. Nagtawag pa yung pastor o yung presider manalangin, tapos hindi naman pala kayo makikisa sa panalangin. Galit niyo ako. Iba naman, sa haba ng prayer, hindi na nagising. Paano? Puyat eh. Tapos isisisi kasi kung haba ng prayer eh. Pakisabi sa inyong katabi, puyat pa mo. Natural. Huwag niyo sabihin, hindi niyo alam yan. Tulog tayo ng alas 3 ng madaling araw, and then gigising tayo ng alas 7 kasi may panambahan ng alas 8. Will you think, pagdating niyo dito, hindi kayo aantok eh? Tapos sabihin niyo, kasi yung pastor naman, hindi kasi sumisigaw eh. Yung pastor na doon, sigaw eh, wala pang mic eh. Ako, sorry, nainggit ako kay Ate Gigi eh, walang mic eh, hindi narinig yung boses eh. Si Christian, narinig niyo si Christian, no? Hindi si Bautista, si Christian Espinosa natin. Pag nasa bahay yun, alam ng buong kapitbahay namin nandun. Wala namang mic na gamit. Sampa ka pa pag si Ate Lenny nagsalita. Pag dumating pa si Nanay Anggara, ano gusto niyong gawin ko? Ha? Siguro next time, naisip ko lang, paupuin ko dito yung tatlo, sila taga-basa. Basa! Ay, di ba yan? Kaya Ate Lenny, ba si Ate Lenny, mabilis yan sa Bible. Pakibukas sa ganito, namumuna pa yan. Hindi ko pa nga sinasabi, alam nila yung verse.
Kapag prayer time, please pray. Kapag sleeping time, please sleep. Hindi yung sleeping time, magpupuyat sa kung saan-saan. Tapos sa worship time, mag-i-sleep. Many times, ako nakahuli ng nagpe-preside dito, ako nagpe-pray. Nagsisell ko. Wala pa naman ako sinabi, open your Bible into. Kung Bible, kung set yourself to your cellphone, you look for the verse. Come on, hawak nyo na yan all the time. Pati ba naman ang balumbahan? Cellphone pa rin. Yung guardia natin masipag, siguro minsan paiwan mo yung cellphone doon. Tapos panakaw ko. Pangatlo, panghuli, letter P, the psalmist positivity. Again, ginamit kong word ng positivity, no? For my intention na 3 P. But ang ibig ko sabihin po dyan, yung sense of security o yung confidence niya. Ano sabi niya sa verse 5 hanggang 6? Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako at ako ay nagagalak dahil iniligtas niyo ako. Panginoon, aawitan kita dahil napakabuti niyo sa akin mula pa noon. I must admit, no, hindi ko maintindihan yung sinasabi nilang good vibes lang, good vibes lang. At bisa pa nga nagagano pa, cross finger, cross finger. Naiintindihan ko yung positive lang, positive lang. Ibig sabihin, walang negative thoughts, huwag kang mag-isip ng masama, mabubuting bagay lang. Pero yung good vibes, parang isip ko, baka ano yan, mabuting espiritu, something tingiling-giling, para maging positibo, maging at peace. I don't know. Pero look at David. Okay? Sa bungad ng kanyang awit, how long, nagpapakita siya ng kanyang kalungkutan, ng sakit niya, ng pangamba niya. Pero, pagdating sa verse 5 to verse 6, nag-change ang kanyang feeling, nag-change ang kanyang isip. Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako at ako ay nagagalak dahil iniligtas niyo ako. Panginoon, aawitan kita dahil napakabuti niyo sa akin mula pa noon. Paano ito nagbago? Kasi no, biglang nakita niya, no, answered prayer siya, biglang nakita niya, nag-iba ang sitwasyon niya. I believe not so. Not really. Kundi kung ano kanyang inisip. Ano inisip niya? Sabi ng verse 5, Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako. Ito ang nagbigay sa kanya ng positivity. Ito ang nagbigay sa kanya ng confidence. Though he feel like na he has forgotten by God, forsaken by God, so nalulungkot siya, nangangamba siya, natatakot siya, pero when he start thinking of God's love, nababago na isip niya. Nababago na ang feeling niya. Yung sabi niya, Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako. Ito ang nagbigay ng positivity kay David. Ang katotohanan na mahal siya ng Diyos. Pakisabi sa iyong katabi, matagal mo itong nasasabi, hindi ka mahal ng Diyos. Sige, sabihan mo sa kanya, hindi ka mahal ng Diyos. Lahat sabihan niyo. Yan, sabihan nyo, ikaw bata, kuya, sabihan mo yung sa likod mo. Yan, sabihin mo, hindi ka mahal ng Diyos. Yan. Okay, tingin kayo sa akin. You ask me why? Ask me why. Why? Kasi mahal na 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 mahal tayo ng Diyos. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa lahat? Hallelujah. So ito, iniisip ni Job. Ni David. Lungkot na lungkot siya. He felt like God forsaken him. Pero he think about, teka, ang katotohanan, mahal ako ng Diyos. And so, nagkaroon siya ng positibong kaisipan. Ano ba ang sabi niya? At ako ay nagagalak dahil iniligtas niya ako.
I'm not sure kung tinutukoy niya po dito ay kaligtasan ng kanyang kaluluwa, no, na hindi siya hahantong sa impyerno. Pero for us, we know na tayo sumampalataya sa Ebanghelyo ay meron tayong katiyakan ng kaligtasan. Ano siya amin? And so, think about it. Kahapon, meron akong nakausap, gusto niyang magpa-member, no, sa INC para maayos niya ang kanyang marriage. Sabi ko, mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa marriage. In fact, walang mahalaga talaga kundi kaligtasan. Ano siya amin? Amen. So think about it. Kapag tayo'y gulo-gulo, lungkot na lungkot, nagdurusa, naghihirap, think about your salvation. God. Okay lang, mamamatay naman talaga lahat ng tao. Naghihirap naman talaga lahat ng tao. Salamat, may kaligtasan ako. Nakita natin mga taong sa gitna ng kanilang pagdurusa, sa gitna sa banig ng karamdaman, nagpupuri sila sa Diyos. Why? Hindi dahil nakabalita sila na magaling na sila, kundi dahil alam nila kapag umalis na sila sa katawang ito, they will be with God. So they are rejoicing kahit may cancer sila, they are rejoicing kahit dying sila. Not because they will be healed, not because they are healed, kundi they will go to God because of their salvation. You ask yourself, how much you rejoice for your salvation? How much you really enjoy, how much you're really thankful na meron kang kaligtasan. And you cannot be thankful kung ikaw ay nagdududa pa na ligtas ka. At ang tunay na naligtas, he is not trying to be thankful. He will naturally be thankful. Can you say amen? Hindi siya magtatry na maging masaya, hindi siya magtatry na may security siya, kundi meron siyang sense of security kasi base sa salita ng Diyos. I am saved through faith in Christ Jesus. We see people na kaya nilang harapin ang kamatayan because alam nila ang pag-alis nila sa katawang ito is to be with the Lord. Nakita namin yan sa mga alagad ng Diyos. Kina Peter, kina Paul, they all died in persecutions. Pero hinarap nila lahat yon because they will go to God after living this life. Kung hindi sila namatay para maligtas, kundi namatay sila kasi ligtas sila. No? Di ba may mga nagpapakamatay para maligtas? No? Magtitrigger ng bomba para maligtas. Hindi po yung mga martir nagpakamatay o namatay, no? Sa persecution kasi para magkaroon sila ng kaligtasan, kundi they died because they know they are saved. So hindi po tayo nagpapakamatay sa pagkakristyano para maligtas. Kanya sa amin, ligtas na tayo kaya handa tayong mamatay bilang mananampalataya. Again, no? From how long, napalitan ng pagsamba. Because it taught about God's love, it taught about God's salvation. Ano sabi ng verse 6? Panginoon, aawitan kita dahil napakabuti niyo sa akin mula pa noon. Have you ever sang song to God na sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng pangamba? Diba ang sweet? Diba? I sang many times, God will make a way na umiiyak ako. As you know, yung mga anak ko, ilang beses din nagkaroon ng sakit. I sang the song, God is good all the time, na umiiyak ako. Because I experienced mula sa pagkalugmok, mula sa problema, ay nakakaon kami. Ang sarap umawit. Kasi mula pa lang, wala pang intro, umiiyak ka na. Hello. Because indeed God is good. Amen. Are you going through suffering? Pray. Think about His love. Think about His goodness.
Think about your salvation. And you will praise God. Trust in the Lord. Tayo manalangin. Yes, Lord. Salamat po ng marami. Salamat ng marami kung paano hindi namin may tatanggi na may pagdurusa sa buhay na ito. May sakit, may kalungkutan, may pangamba, may takot, may kamatayan. Hindi may tatanggi lahat ng bagay na ito. Ngunit Lord, salamat dahil higit na hindi may tatanggi na kayo ay Diyos na mabuti. Na kayo ay Diyos na nagmamahal sa amin. Na kayo ay Diyos na nagligtas sa amin. Na kayo ay nagmahal at nagmamahal patuloy sa amin. Na pinadama niyo po sa amin kung kami makasalanan pa, binigay mo yung buntong na anak mo si Jesus. Lord, salamat. And Father God, in Jesus' name, Lord, wala pong higit na nakakakilala, nakakaalam, nakakaunawa, nakakadama ng aming pong mga pangamba, ng aming mga takot, ng aming mga alalahanin. Hindi kayo, Panginoon. At salamat, Lord, you taught us to think about your love, to think about your grace, to think about your goodness, Lord. At hindi namin ito iniisip na wala pong basihan. Hindi po namin ito ginagawa dahil naisip namin gawin, kundi nagagawa namin ito sa sinabi mo yan sa inyong salita. Pinahayag nyo, at hindi lamang pinahayag, ginawa, hindi lamang ginawa, pinaranas at pinadama sa amin, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa bawat araw, ang katapatan mo na sariwa sa bawat umaga, at higit sa lahat, Lord, ang katiyakan ng kaligtasan na naghihintay sa bawat isa na sa iyo ay sumasampalataya. Father God, in the name of Jesus, Lord, sino man sa amin kung may mga pasanin, may mga kabigatan, Lord, bring him or her, O God, to you, to trust in you, Lord. At makita niya o hindi pa na makita, Panginoon, ang iyong paggawa sa kanyang pong buhay. Turuan mo po siya sa iyo magtiwala. And even, Lord, sa iyo ay magpuri sa gitna ng suffering, sa gitna ng hirap, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa biyaya. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon, dadako na po tayo sa tithes and offering. Makibukas po ang lahat sa Kawikaan 3, verse 5 hanggang 10. Kawikaan 3, verse 5 hanggang 10. Kayawi ka magtiwala buong puso at kaluluwa, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang iyong paghati at gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan
at mula sa iyong mainam na ani ay siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sa sidla ng inumin ay hindi na matutuyuan. Amen. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Yes, Father God in heaven, we worship you, Panginoon. Lord, maraming salamat muli sa umagang to, Lord God. Pinagkaluban mo kami, Panginoon, ng malusog na pangangatawan, Lord God, upang tumayo at purihin ka, Lord. Muli, maraming salamat, Lord, sa kalakasan, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa hanap buhay, Lord God, na source, Panginoon. Sa iyo lahat nanggagaling to, Lord God. At marapat, Lord God, na maibalik namin sa iyo, Panginoon, ito. Lord God, na sa aming buong puso, Lord God, buong kaluluwa, Lord God. Lord, maging katulad ka namin, Lord, na cheerful giver, Lord God. Hinisin mo yung aming mga puso, Lord God. Maging mapagbigay kami, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. Pinagkakatiwala namin sa iyo ito, Lord. Magamit to sa iyong panambahan, Lord God, sa pagpapalaga ng Panginoon ng iyong salita, Lord. Ingatan mo ang magtatago nito, Lord God. Ikaw siyang maghari sa aming mga buhay, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon, dadako na po tayo sa announcement. Wednesday, midweek worship service, 7 o'clock p.m. po. Ang song leader, Sister Julies. Presider po, Sister Visha. Family prayer meeting worship, 8 o'clock p.m. po, every Friday. Children Ministry, video call, mamaya po yan. Ministry group, Sunday, 4 o'clock p.m. Next Sunday worship service, October 11. Ang presider po natin, si Sister Grace Masamong and Sister Lilet Nino. Ang ating praise and worship leader, si Brother Vic Baharillo. Ang cleaners po natin, Youth Ministry. Youth Ministry po ang cleaners. Musician, Sister JL, si Brother Carl, si Brother Abe, Sister Laika, ang Brother CJ, at ang backup po natin is si Brother Kelvin. Ngayon po, for some announcement, tinatawagan ko na po si Pastor. Okay, so nagpapatuloy po ang ating pong COVID hour, no? So every 7 p.m. i-observe po natin ang pananalangin. At ang ating pong anniversary, yan, no? So trust in the Lord. So that will be on October 18. So meron po tayong dalawang worship service, no? Ang pagdiriwang po natin ng ating pong anniversary will just be a worship service, no, na meron pong mini concert. Okay? Sa gitna po ng awitan, doon po ako magbabahagi ng salita ng Diyos. That will be again October 18. So first service ay 9 a.m. So ngayon pa lang, open na ang reservation. Kung gusto nyo sa first worship service, magpa-schedule na kayo kay Kuya Abe. So second ay 4 p.m. ng hapon. So wala ko tayong 10:15 that Sunday, October 18. And sa araw din ito, no, dalhin po natin ang ating pong mga Thanksgiving offering. So we will ang ating mga treasurers will produce yung sobre, no, para doon natin ilagay yung ating pong mga Thanksgiving, no, for our anniversary. We will not have, no, mga kainan or potluck, no, kasi pagdating sa kainan na hindi na natin nakakalimutan na natin yung ating pong social distancing. Mahirap naman talaga mag-social distancing ng may pagkain. But I encourage you, kung gusto niyo, pero ministry, you can do it. No, hindi ko naman sinasabing gawin ninyo, pero if you want, you can do so. And we will have a t-shirt. No, you produce your own t-shirt, libre ang printing. Ang kulay, wala pa rin tayong sample ng t-shirt, no? So, sana makita, sky blue. No?
So, sky blue. Pag tumingin kayo sa sky, pag maitim, hindi yun. So, makulimlim. Yung sky blue. Sabi nila ganito, parang kulay ganito, para daw ma-relate natin sa sitwasyon na meron tayo. Okay? So, yan po ang i-prepare natin na trust in the Lord. Okay? So, libre yan, pero you have to provide your t-shirt. Yun lang, kailangan yung kulay ay pare-pareho po tayo. Okay? So, meron ba ako nakalimutan? Supposed to be ay Lord's Supper natin, pero walang nakapaganda ng ating Lord's mga element. Okay? So, what we will do next Sunday, ako ay maglo-Lord's Supper no, sa Sion. Gusto niyo puntahan doon. Anyway, let's do it next Sunday na lang ulit. Okay? I hope wala na akong nakalimutan. So, calling the attention ng mga chairman, co-chairman. So, please, no, encourage your member, no, na dumalo na po. Susubukan natin ngayon, hindi po tayo nag-live. Susubukan natin, no, i-post late, no. Hindi naman sa nagtitipid tayo, kundi kasi maraming complain na putol-putol, no. So, ako man, naranasan niyo yung nakinig kayo sa midweek, no, si Kuya Abe diba? Talagang pinatay ko na, tapos hinintay ko na lang matapos muna. So, parang napuputol yung ano mo eh. So, better, no, record natin. We will try, no, kung kasi yung mga churches na gagawa nila, ganda actually may mga ano pa sila. Kasi mukhang wala tayong dito marunong sa ganung bagay. So, we will try this time. Okay, record yan, mamaya ipopost ni Kuya Abe. Magandang hapon na mapapanood. So, yung mga mahal natin sa buhay, i-click lang naman yun. Sa Facebook din naman yun. I-click, mapapanood lang nila over YouTube. So, yung mga internet connection. Okay? So, sige po, tayo muna tayo tumayo. Mawitin po natin yung solo. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sumainyo ang walang hanggang biyaya ng ating Panginoong Yesus, ang hindi nagmamahal ng pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibig kapangyarihan, kalinga ng Santong Espiritu, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Great morning. God bless us all. Kaway-kaway na lang tayo. Walang distance.